Hi everyone, this is Lisa and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, mag-a-update ako kung kamusta na ba yung mga arrangement na ginawa ko. Ano na bang itsura nila, buhay pa ba yung mga succulent, or ano yung mga casualty, or maganda pa ba silang tingnan. So let's have an overview first. So nakalagay sila dito sa garage area namin. So madalas naaampiyasan sila ng ulan. So, I have two plant track. Tapos, most nang nakalagay dito are succulent arrangement. So, let's start. The first spot that we're going to look at is yung grandparent na arrangement. So, buhay na yung Graptopetalum mendozae and mirini na nilagay natin. Although na-wash out yung mga blue crystal na nag-serve as water dun sa ating arrangement. Pero yung mga succulent na nasa tabi ng grandparents is buhay pa rin. So, wala masyadong casualty. Yung top dressing niya is okay pa rin. Nandito pa rin yung ating mahogany at yung Echeveria painted lady. So, hindi lang ganun ka-stress yung color niya, pero at least healthy sila. So, yun lang, i-refill lang natin yung blue crystal, pero not this time. So, the second pot is yung birds arrangement. So, kompleto pa yung birds na figurine. Medyo lumiit nga lang yung Echeveria ice green natin na dating malaki. Yung zebra plant is well and healthy. Even yung mga succulent na nakatanim sa back ng wooden branch, nandito pa rin yung afterglow. Meron tayong black dragon and merong maliit na agavoids. Nandito pa rin yung firestorm at yung panda. So, overall, I can say okay pa tong arrangement na to, just like the grandparents arrangement. So, let's go to the third pot. Ito yung one of my favorite also is the Tinkerbells. So, as you can see, yung ating Pretty in Pink or Lady in Pink, marami siyang dried leaves. So, hindi ko pa siya nalinisan. And si Tinkerbell, okay naman siya dyan. Tapos, yung ating Darly Sunshine, since kinat natin siya at ngayon lang ulit siya nagro-roots, so, nawala yung pagka-stress color niya. Yung cacti natin is very healthy. Yung ating variegated jade plant is buhay na buhay. At the back part naman nung ating pot is medyo nag-stemrat yung mga Pretty in Pink or Lady in Pink or what we call Marfin kasi lagi silang nauulanan. Pero yung ating Clavatum and Graptopetalum mendozae and mirini sa likod is buhay na buhay naman. So, may mga dried leaves. So, i-check natin yung ating Pretty in Pink. Kinat ko yung Pretty in Pink na nasa gilid. Although may baby naman, kaya tutubo din sila. So, okay lang yan. Tapos, tanggalan natin ng dried leaves yung nasa likod. And then, yung isang katabing Pretty in Pink naman, I think stemrat to. So, let me check first. Ayan nga, stemrat siya. So, we have to cut it or else talagang masastemrat na siya hanggang sa dulo. So, pwede pa namang i-save. So, kinat ko lang siya and then ipatong lang natin dyan. Together dun sa mga healthy leaves na ilalagay natin dito. Parang leaf propagation natin. So, the next spot is yung penguin. Nakikita niyo yung parang maliit na bubuyog. So, hindi naman siya nangangain ng succulent, pero lagi niya lang binubutas yung mga soil mixture. Kasi usually, pag nadiligan na o nabasa ng ulan yan, tumitigas. So, ganyan lang yung ginagawa niya. So, hinahayaan ko lang. Minsan, kalaban niya yung mga birds dyan na naghuhukay din o nagkakalaykay. So, sa penguin arrangement naman, may namatay na isang Echeveria violet queen, pero the rest are healthy and fine. The next spot is the under the sea arrangement. So far, intact pa rin lahat ng succulent. Walang namatay. The cactus is really healthy. Even the haworthia and the prolifica.
As you can see, some of them are stressed in color. So, medyo magulo na lang yung front, nawala na rin yung blue sand kasi nga naglalaro yung mga house bird dito everyday. Ito naman yung head pot na lagi kong sinasabi, nagugupitan ko pero hanggang ngayon hindi ko pa nagugupitan. Katabi ng head pot is yung pot ng pigs. All the succulent in this pot and even the cactus is very healthy, so wala tayong problema. The next spot beside the pig is the Snow White. As you can see, nakatumba na yung dalawang dwarfs kasi magaan lang naman sila. They are made of plastic kasi nga sabi ko noon sa inyo, it is a toy na made of plastic. So, yung Echeveria pallida, dehydrated pero parang nagsisimula na siyang ma-stress at ang laki ng Darly Sunshine. Ang ganda. Yung aloe na dating dehydrated is buhay na siya. And then, of course, naglaro ang mga birds, binunot-bunot ang ating mga cuttings ng Graptopetalium myrinae. So, okay lang yan. Ayusin na lang natin, ibabaon natin. Ito namang next arrangement is yung praying monk. Napakaganda ng cactus sa likod and even the barbecue or string of buttons. And the succulents as well are so healthy. So, walang problema dito except dun sa top dressing niya sa harap na nakita niyo na uubos na kakakaykay ng mga birds. So, the next one is yung grandparent pot din. So, yung cat madumi na kasi nauulanan siya and nawala na rin yung mga cuttings ng Graptopetalium mendicae and myrinae kasi nga nabubunot sila ng bird, naglalaro sila dyan. Minsan yung cat nahuhulog yan, pinupulot ko na lang. Buti nga hindi nililipad ng bird kung saan man sila pumunta. Etong Echeveria Blue Cloud, ang ganda niya, well-rooted na siya dyan. Yung grandparents, malinis pa naman. So, yung Sansevieria and even the agave at the back part is very good. Sa baba ng grandparent, second layer ng rock natin, kung makikita nyo up close yung mga Darly Sunshine, maliliit na stones sa kanya mga leaves kasi nga yung mga stones na yan galing sa top pot ng grandparents pag naglalaro yung birds, nahulog sila dun sa pot sa baba. And this one is a little bit kind of disaster ang ginawa dito ng mga birds. Kitang-kita yung mga nahulog na lupa mula sa first layer ng rock going down. So, ito, nakuha ko pa nga yung cuttings ng Graptopetalium myrinae na may roots na. Natumba na rin itong ating mermaid. So, itayo natin siya. And, yan. Tapos yung sand, super gulo-gulo na talaga. So, talagang tuwang-tuwa yung mga birds. The pot next, beside the mermaid pot, is yung ating forest theme na arrangement. So far, okay naman dito. Buhay na buhay yung cacti. Meron lang isang maliit na succulent or Echeveria na medyo nag-rot. Pero hahayaan ko lang siya dyan kasi okay pa yung stem sa ilalim. Baka magbigay siya ng baby on top. So, yung ating firestorm is not stressed in color. Pero natumba lang din yung isang monkey. Beside the forest theme pot is the lover's pot. So, this pot, wala rin akong problema. Okay yung pencil cactus. And in fact, it is a little bit stressed. Para nag-neon green yung color niya. And then, the succulents around the lovers. Even the baby na nilagay natin na Echeveria ice cream is okay. Beside the lover's pot is what we have the two fairies pot. So, nakakuha ko ng Graptopetalium myrinae na cuttings. Galing yan sa taas na pot. So, itusok ko na lang ulit din mamaya. So, malinis pa yung dalawang fairy and very healthy yung mga succulent na nakatanim. And all the succulents here are healthy, like the agavoid, although medyo dehydrated at umiinom sila doon sa kanilang lower leaves. Even the cactus
Pero pale in color yung ating Purple Delight. So, ayun o, may bubuyog. Ganyan-ganyan lang yung bubuyog dyan, pero hindi naman niya kinakain o kinakagat yung mga leaves ng succulent ko. So, this is one of my favorite arrangement, yung square basket na maliit. So, maganda na yung aloes na dalawa dito. Hindi na sila ganong ka-dehydrated. Hindi katulad ng Finlex ko sa inyo before. Medyo dehydrated sila. Yung pencil cactus is okay naman din. And even the Hercules sa middle is nakaka-survive naman siya. So, favorite ko pa din itong pot arrangement na ito. Beside the square basket, we have the praying angel arrangement. So, yung cacti and even the succulents around is, even yung tatlong maliit na white cacti is still alive. So, I can say that this pot is also okay or medyo perfect pa siya. Even yung cacti sa may tabi ng bilog na black is okay naman. So, medyo nalaglagan lang din sila ng glue stand from the top pot sa first layer ng rock. So, alam niyo na, naglaro yung birds, hinulog nila yung mga blue sand going to this pot. So, beside the praying angel is the newlywed arrangement. So, medyo may nakikita kayong yellow. I think nagmashi siya. Pero, ayusin ko na lang mamaya. Tanggalin ko yung mga mushy leaf. Then, yung big echeveria, okay naman siya dyan. Tapos, yung panda plant is nandyan pa din, yung pencil cactus. Pero may namatay na echeveria sa taas ng pot. So, we just have to remove it and then replace it. So, yung cacti na pahaba, parang dehydrated pa rin siya kahit nauulanan na siya. Hindi ko alam bakit ganun. Siguro, I have to water it from time to time. Kaya lang, nalilimutan ko. So, yung Purple Delight dito is also pale in color. So, now, we can replace na yung echeveria namatay with another echeveria. So, I think this echeveria is like a baby to ng agavoids or something like that. Kasi parang molded wax yung kanyang leaves. So, ipapatong ko lang kasi may roots na yun eh. So, ayan. Beside this pot is yung little house arrangement natin. Kung nakita nyo sa front part ng pot, is merong nabunot na Graptopetalum myrinae. So, binunot na naman ng mga birds. So, tutusok lang naman ulit natin yan. So far, wala sila masyadong magulo ditong mga top dressing. Kasi ang top dressing ko dito is naglagay ako ng brown stone. And lastly, yung ating pinakahuling arrangement na ginawa is yung friendship arrangement na pa-surprise ni Sisi Jeremy Hermano. Yung tatlong figurine as a sign of our friendship together with Sissy Mitch, everything nice at me, Jeremy Hermano. Please do subscribe to their channel. So, eto yung ating variegated jadelet is hindi na siya ganun ka-dehydrated kasi nauulanan na siya. Yung cactus is okay. The camphor is still stressed in color. Yung blue cloud is doing well. So, overall, the arrangement is still fine except medyo magulo na rin yung top dressing niya. So, ito yung reality na sinasabi ko na pag nag-arrange ka, hindi forever na o hindi ganun katagal ang itatagal nung ganda ng arrangement na ginawa mo. So, sa tabi sa third layer ng rock, i-flex ko na lang din sa inyo yung mga cacti na ating niripat. So, itong isang ating non-variegated Gymnocalycium is, I think, may tatlong flower bud na lalabas. Hindi ko nga alam, nagpa-flower pa siya. Tapos na yung blooming season nila. And then, sa tabi ng aming swing area, i-flex ko lang din itong yellow-purple na flower ng aming orchid. So, nakikita ko lang kasi siya. So, I take this opportunity to share it also with you guys. So, ang ganda niya. Ito yung back part nung orchid. And then, may nakita pa pala akong flower. May white flower pala ng orchid dito sa likod ng driftwood.
So, matagal na tong driftwood na to sa akin, siguro 10 years na. So, nakatanim dito is yung sanggumay, kaya lang, yung sanggumay kasi minsan mamamatay, minsan mabubuhay. And then, nilagyan ko siya ng dendrobium, kaya lang, minsan mabubuhay din, minsan mamatay. So, hinahayaan ko na lang. And, ang bango-bango dito sa area ng swing area namin kasi meron kaming kalachuchi and may flower siya, white and yellow in color. So beautiful. So, that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.